Ang mga diwende ay ang mga maliliit na nilalang na nagbibigay ng swerte o kamalasan sa mga tao. Dito sa Pilipinas, sinasabi na ang mga diwende ay nakatira daw sa mga bahay, sa ilalim ng lupa, sa mga bahay ng anay o sa mga liblib na lugar. Sila ay kilala sa pagiging mabait at masama ayon daw sa mga kulay nito. Halika, samahan niyo akong alamin at tuklasin ang iba't ibang mga kulay ng mga diwende at ang mga kaugalian ng mga ito. Channel na ito, please subscribe, like this video, and hit the notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin every week. Ang diwendeng pula. Sabi ng mga taong aking nakausap, ang mga diwendeng pula ay ang pinakamatatapang at pinakamasasama sa lahat ng uri ng mga diwende. Bihira lang daw sa mga ito ang mabubuti. Ang pulang diwende daw ay ang pinakamatapang ayon sa nakakaalam. Sila ang sobrang nakakatakot. At sabi nila, kapag ito ay nagpakita daw sa iyo, ay mayroong daw masamang mangyayari sa iyo o sa miyembro ng iyong pamilya. Kung kaya't huwag daw makikipagsundo sa diwendeng pula dahil ito ay talagang napakatuso. Alam din niya ang rason kung bakit gusto mo siyang makita. Kung kaya't sa unang magpapakita ito sa iyo, ay agad na ibibigay niya ang iyong ninanais o ang iyong balak sa kanya. Huwag dapat makipagsundo o magtiwala sa diwending ito dahil kung akala mo na wala itong kapalit, ikaw ay nagkakamali dahil ang diwending ito ay talagang napakasinungaling. Sila ay nagtuturo din ng mga orasyon, ngunit hindi ka tatantanan hanggang hindi mo nasasaulo ang mga orasyon dahil ito daw ay sobrang istrikto sa pagtuturo at nagbibigay din daw sila ng mga agimat. Madaling tawagin ang mga diwendeng pula, ngunit mahirap itong paalisin dahil sa sandaling ikaw ay nagustuhan nila, lagi na itong susunod saan ka man magpunta. Nagpapatikim din ito ng kanin na itim na hindi mo dapat kainin dahil sa sandaling makain mo ito, ang iyong kaluluwa ay mapapasa kanila na. Diwending itim. Ayon sa mga sabi-sabi, ang mga diwending itim daw ay nakasuot ng punit-punit na damit na purong kulay itim at maihahalin tulad daw ang mukha nito sa isang taong grasa. Samantala, ayon naman sa aking nakapanayam na albularyo at pinakamagagaling na manggagamot, ito raw ay nakasuot ng pinagtagpi-tagping tuyong dahon na may mapusyaw na kulay at may di gaanong kaitimang balat. Ang mga diwende na ito ay sinasabing madaling makita sapagkat ito raw ay kung saan-saan lang nakakarating. Sa kadahilanang ito ay mabilis magsawa sa mga bagay sa kanilang kapaligiran. Ang mga diwendeng itim ay mahilig maninlang ng mga tao at kadalasan ay inililigaw nila ito hanggang sa mapagod sa paglalakad ang sino mang matipuhan nilang iligaw. Sabi ng albularyo na aking nakapanayam, malalaman mo daw na inililigaw ka na ng diwendeng itim kung ang iyong dinadaanan ay paulit-ulit lang na tila parang nanggaling ka na sa lugar na iyon tapos bigla ka na namang bumalik. Makokontra mo lang daw ang panlilin lang nila sa iyo kung ikaw daw ay hihinto sa paglalakad at pakikinggan ang paligid. Sa ganitong paraan, malalaman ng diwende na alam mo na nandyan lang siya sa kapaligiran. Kung kaya't siya ay aalis at ititigil na ang panlilin lang niya sa iyo. Ang mga itim na diwende ay mapaglaro sa mga tao, ngunit naghahatid ng swerte sa sino mang makakakita sa kanila. Huwag mo lamang silang gagambalain dahil nagbibigay sila ng sumpa sa sinuman na siguradong hindi mo magugustuhan. Nagpapatikim din ang mga ito ng kanin na itim sa mga taong gusto niyang maging alipin.
kung kaya't hindi dapat basta-basta na magtiwala sa kanila. Maaari kanilang ilagay sa anumang uri ng kapahamakan kung nanaisin nila. Kung sakali, iwasang lapitan ang mga ito. Ang diwending puti. Ang mga diwending puti ay ang mga uri ng diwende na naniniwala sa Diyos at hindi gumaganti sa mga nananakit sa Kanya. Ito daw ay nakapanggagamot ng kahit anong uri ng barang, ngunit namimili lang ito ng kanyang tuturuan. Ayon sa isang albularyo na aking nakausap, ang diwending puti daw ay mabait at gabay sa tahanan ng mga tao at itinuturo daw nito ang mga punong kahoy na nakapanggagamot sa mga sakit at kulam. Ika ng albularyo sa akin, ang diwending puti daw ay nag-iiba-iba din ng anyo at sukat. Kung nanaisin niyang magpakita sa tao, maaari daw itong maging kasing laki ng bata na may edad na 6 na taon o maging kasing laki ng palad ng tao. Ang diwending puti ay mahilig sa mga bagay na nakakaengganyo sa kanya. Malalaman mo daw na diwending puti ang kasama ninyo sa bahay kung may mga bagay na mahalaga sa iyo ang bigla na lang mawawala, na kahit hanapin mo ito ng husto ay hindi mo ito makikita. Pero kapag napagpasyahan mong tumigil sa paghahanap, ay bigla na lang itong lilitaw na parang walang nangyari. Ang mga diwending puti ay palakaibigan sa mga tao, ngunit kapag hindi ka niya nagustuhan, ay hindi na ulit ito magpapakita sa iyo. Duwending berde. Ang mga diwending berde ay mababait ngunit mahirap maging kaibigan. Ayon sa mga sabi-sabi, ang mga ito ay kadalasang nagpapakita sa mga bata dahil sila ay natutuwa sa mga pasli. Ayon sa matandang albularyo, alam daw ng mga diwending berde ang mga mangyayari sa future. Alam nila kung saan nakatago ang mga ginto at kung ano ang numero na lalabas sa loto. Ngunit ayaw nila sa mga ito. Galit na galit sila kapag ang mga ganitong bagay ang pinag-uusapan. Alam din nila ang rason kung bakit gusto silang makita ng mga taong naghahanap ng duwende, kung kaya't mas lalong mahirap hanapin ang mga ito. Nagtuturo lang ng kinalalagyan ng kayamanan ang mga ito kapag meron kang ibibigay na alay sa kanila. Ang mga diwending berde ay nagtuturo ng mga orasyon gamit ang mga halaman, kung saan ay ginagawa niya itong gayuma o potion para sa pang-akit sa sino mang magustuhan ng mga taong tuturuan niya nito. Naaakit din ang mga diwending berde sa mga pagkaing matatamis katulad ng candy at iba pa. Mahilig sila sa bata at sinasabi na kung gusto mong maghanap o kausapin ang mga ito, kailangan mong gumamit ng bata. Ngunit, kailangan mong mag-ingat dahil baka magustuhan nila ang bata at baka ito ay isama pa sa kanilang daigdig. Gayunpaman, gumawa ako ng malawakang pananaliksik upang masagot ang mga teorya at haka-haka na aking nabatid. Nakapanayam ko ang mga albularyo at manggagamot na nakatira pa sa paanan ng bundok. Aniya nila, ang mga diwending berde daw ay kakaiba sa lahat ng uri ng mga diwende, sapagkat kapag tinawag mo ito gamit ang mga orasyon, agad-agad daw itong magpapakita sa iyo, ngunit hindi ka nila papansinin. Aniya ng mga albularyo, ang mga diwending berde daw ay kayang kunin ang mga kaluluwa ng mga taong magustuhan nila. May mga kapangyarihan daw ang mga diwending berde na gawing baliw ang mga tao kung saan ang akala ng mga mahal nila sa buhay ay buhay pa ito, ngunit nasa kabilang daigdig na pala ito kasama ng mga diwending berde. Diwending dilaw. Ang mga diwending dilaw ay ang mga diwending tagamasid sa paligid. Sila ang inuutusan ng kanilang kaharian upang tumingin sa mga nangyayari sa labas ng kanilang kaharian. Kung may paparating ba na masasamang nilalang na balak silang atakihin o may mga masasamang pakay sa kanilang kaharian. Ang diwending dilaw daw ang tagabigay ng mensahe o mga importanteng impormasyon sa labas ng kaharian
dahil matatalas daw ang kanilang pandama, pandinig, pangamoy at paningin. Ayon sa aking pananaliksik, ang diwendeng dilaw daw ay malapit daw sa mga hayop dahil may kapangyarihan ito para mapaamo ang mga hayop na magustuhan niya. Kadalasang makikita ang mga diwendeng ito na nakasakay sa mga hayop tulad ng ibon, aso, daga o kahit anumang hayop na ginusto niyang sakyan. Ito ay ginagamit nilang sasakyan upang mangalap ng mga impormasyon o kahit saang destinasyon man sila naising pumunta. Ayon sa aking nakausap na albularyo, ang mga dilaw na diwende daw ay bihirang makita ng mga tao dahil malakas ang pandama nito na kahit nasa malayo ka ay kitang-kita ka at alam niya na papunta ka sa kanya. May mga kapangyarihan din ang mga dilaw na diwende na baguhin ang isip ng tao. May mga orasyon silang binabanggit upang ang mga makakakita sa kanilang tao ay agad na makakalimot na parang walang nangyari. Hindi sila basta-basta nagtitiwala sa mga tao, kung kaya't ang sinumang tao ang makakakita sa kanila ay ginagamitan nila ng orasyon. Sabi ng albularyo na aking nakapanayam, sila din daw ang uri ng mga diwende na makikita mo malapit sa mga tubig kagaya ng ilog, lambak, batis at iba pa. Kung makakita ka daw ng mga ito, nangangahulugan lang na gusto ka nilang maging kaibigan. Ang diwendeng violet. Ang mga diwendeng violet ang pinakamatalino sa lahat ng uri ng mga diwende. Sila ang may mataas na kapangyarihan sa kanilang kaharian na parusahan ang mga nagkakasalang diwende sa loob man o labas ng kanilang kaharian. Ayon sa magagaling na albularyo na aking nakapanayam, ang diwendeng violet daw ay may kakayahan na makita ang bagay na gusto niyang bigyan ng kasagutan. Alam din niya ang iniisip ng kapwa diwende o maging ang mga tao, kung kaya't kailangan mong mag-ingat sa diwendeng ito kapag iyong makita. Dahil kung may masama kang iniisip na gagawin sa kanya, ay siguradong uunahan ka niya. Kung ano ang nasa isip mo, ay siguradong iyon din ang gagawin niya sa iyo. Mas mabuting lumayo agad kapag ito ay iyong makita. Ayon naman sa aking pananaliksik, ang diwendeng violet daw ay may mahahabang pabilog na balbas at ito daw ay matataba. Ayon naman sa matatandang albularyo, ang mga diwendeng violet daw ay may sombrero na hugis at sulok na gawa sa mushroom na may kulay na violet. May daladala daw itong tungkod na nagtataglay ng magic spell na siguradong may kapangyarihang nakahanda. Ang mga diwendeng ito ay hindi basta-basta magpapakita sa mga tao dahil siya ay nakastay lamang sa kanilang kaharian para kumain ng kumain, kung kaya't sinasabi na sila ay matataba. Sabi ng albularyo, kapag ito daw ay iyong tinawag gamit ang mga orasyon, sigurado na gagamitin niya sa iyo ang kanyang kapangyarihan at mawawala daw sa katinuan ang sinumang tao na gumambala sa kanya. Ang diwendeng pink. Ayon sa aking pananaliksik, ang diwendeng pink daw ay lahi ng diwendeng puti at pula. Sila ang mga uri ng diwende na may lahing matatapang ngunit mababait. Sila ang uri ng diwende na mahiyain kahit daw sa kapwa nila diwende. Matatakotin daw ito at hindi nakikipagsalamuha sa mga kapwa diwende. Ayon naman sa albularyong aking nakausap, ang pink na diwende daw ay ang pinakamababait lalo na sa mga hayop. May mga kapangyarihan daw ito na buhayin ang mga kamamatay lamang na mga hayop. May mga kapangyarihan din daw ito na magamot ang anumang uri ng sugat at sakit na dinaranas ng mga tao. Ngunit sila ay hindi talaga nagpapakita sa mga tao.
Masyadong mailap ang mga ito at kadalasan daw na makikita ang diwendeng ito sa mga kabundukan na may magagandang mga bulaklak na kulay puti. Sila kasi ay naaakit sa mga ito. Mahilig silang makipaglaro sa mga paru-paro, tutubi at mga ibon. Sila din daw ay may mga kapangyarihan na mapaibig ang sinuman sa pamamagitan ng magic spell. Sinasabing suwerte ang tao na may kaibigang pink na duwende dahil ang mga ito daw ay sobrang maunawain. Sabi naman ng albularyo, ang duwendeng ito daw ay nagbibigay ng swerte na kahit anong gusto mo ay mapapasa iyo, ngunit huwag ka lamang hihingi sa kanya. Alam na daw nito ang mga pangangailangan mo at kusa na lang itong darating. Kaya lang sobrang mailap ang duwendeng ito kung kaya't hindi mo ito basta-basta makikita. Minsan daw kasi hindi lumalabas sa kanilang kaharian ang duwendeng ito kung kaya't mahirap itong makita. Duwendeng orange. Aking napag-alaman na ang mga duwendeng orange ang pinakamasayahin sa lahat ng uri ng mga duwende. Lagi daw itong sumisipol o tumatawa at nagpapatawa rin sa mga kapwa duwende at sobrang napakaingay daw nito. Hindi daw ito nauubusan ng kwento tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Mahilig din daw itong mag-trip sa mga hayop tulad ng natutulog na mga hayop. Ito daw ay ginagamitan nila ng kapangyarihan upang magulat ng gusto sabay tawa ng tawa hanggang sa makontento sa kakatawa. Ayon naman sa albularyo, ang mga duwendeng orange daw ay kadalasang maririnig sa kagubatan lalo na ng 10 oras na ng gabi dahil ito daw ay napakaingay. Maaari ka rin daw paglaruan ng mga ito kung ikaw ay nasa kagubatan kung saan maipapatibong itong ahas o mga insekto na tiyak na magugulat ka o matatakot. Minsan daw mapapansin mo na lang na bigla na lang sumigaw ang alaga mong aso o pusa na wala namang gumagalaw sa kanila. Ibig sabihin, pinaglalaroan daw ito ng orange na duwende dahil ito ang mga paborito niyang pagtripan. Mahirap daw magkaroon ng kaibigang orange na duwende sa kadahilanang ang mga ito ay ubod daw ng kulit at hindi ka patutulukin hanggang hindi niya nakukuha ang gusto sa iyo. Ayon naman sa albularyo, ang mga duwendeng orange ay mga duwendeng padalos-dalos. Maaari ka niyang mailagay sa kapahamakan na hindi niya inaakala na magagawa. Kapag tinawag mo ito gamit ang orasyon, tiyak na ikaw daw ay pagtitripan nito nang walang kaalam-alam. Hindi ito nagpapakita sa mga tao ng basta-basta, ngunit nagpaparamdam ito sa mga tao sa pamamagitan ng pananakot sa mga ito. Duwendeng blue. Ayon sa aking pananaliksik, ang duwendeng asul daw ay matatapang dahil sila ay ang tinaguriang tagabantay o gwardya ng kanilang kaharian. Sila daw ang army ng kanilang kaharian na nagpoprotekta sa sinumang nais na sumalakay o sumira sa kanilang kaharian. Ayon naman sa matatandang albularyo, ang duwendeng blue ay nagtataglay daw ng kapangyarihan na kayang manira o mangwasak ng kahit anong bagay. Sobrang napakaseryoso daw ng mukha nito at walang pinapanigang bagay. Walang kinakatakutan kahit na sino man. Sila ang mga duwende na hindi papasindak. Lagi rin daw itong may daladalang armas na may nakatagong kapangyarihang pangdigma sa kahit anong laban. Sila din ang tagaprotekta sa hari at reyna ng mga duwende. Hindi rin daw ito sumasama sa anumang uri o kulay ng mga duwende dahil may mga tungkulin ito na kailangang tutukan bilang tagabantay. Sabi ng albularyo, kadalasan daw ang mga ito ay makikita sa mga liblib na lugar, kung saan sinasabi na kapag ito ay iyong makita,
Tiyak na iyon ang lagusan na binabantayan nito patungo sa kanilang kaharian. Mas mabuting lumayo na lang pag ito ay iyong makita dahil siguradong hindi mo nanaisin ang mangyayari sa iyo kapag ito ay nagalit. Duwendeng Hari at Reyna. Ako ay pumunta sa matarik na bundok upang masagot ang mga katanungan tungkol sa Hari at Reyna ng mga duwende. Ayon sa pinakamagaling na albularyo, ang hari ng mga duwende ay may kulay green, violet, at may mahabang puting balbas daw. May nakapalibot daw ito sa liig na kulay blue at pink at may hawak daw itong tungkod. Ito ay nagtataglay daw ng iba't ibang uri ng kapangyarihan. Ito rin daw ay nakasuot ng kulay brown na sombrerong mushroom na may suot na isang korona. Lahat daw ng uri ng kapangyarihan ng mga duwendeng nabanggit ay tinataglay ng hari at reynang duwende. Ayon pa sa albularyo, ang hari at reyna ay lumalabas lamang sa kanilang kaharian sa araw ng Biyernes Santo upang masilayan daw ang ganda ng mundo ng mga tao. Nagbibigay daw sila ng lahat ng uri ng mga agimat na tinataglay ng lahat ng uri ng mga duwende at tumutulong sila sa mga tao upang mabigyan ito ng agimat kung saan ay nakakatulong ito sa mga tao upang makagamot ng may karamdaman at isa pa, nagbibigay din ito ng swerte sa mga tao. Ayon sa albularyo, sa hari at reyna ng mga duwende nanggagaling ang mga agimat na sobrang nakakatulong sa mga tao. Kaya nitong gamutin ang anumang uri ng sakit, lalo na ang mga gawa ng mga elemento na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kung kaya't ang ibang tao ay naghahanap ng agimat tuwing araw ng Biyernes Santo. Dahil lumalabas daw ang mga agimat sa araw na ito. Kapag ikaw daw ay makakakita ng mga ito, magpasalamat at huwag ipagyabang ang kaloob sa iyo. Ugaliing magtabi-tabi po kung ikaw ay pupunta sa mga masusukal na lugar upang hindi magambala ang isa sa kanila. Dahil sa araw daw na ito, ang lahat ng uri ng mga duwende o mga elemento ay mawawalan ng kapangyarihan. Kung kaya't malayang makuha ng mga tao ang mga agimat na kaloob ng hari at reyna ng mga duwende. Kayo, mga kaibigan, nakakita na ba kayo ng duwende? Naniniwala ba kayo sa agimat? Totoo kaya ang mga duwende? I-comment mo naman dyan sa ibaba ang iyong opinyon. Huwag mo na din kalimutang mag-like at pakisubscribe na din ang aking channel with all notification bell para ma-update ka sa bago kong i-upload na video na tiyak na puno ng misteryo at kababalaghan. Maraming salamat sa inyong panonood!